For today's video, aalamin natin ano-ano nga ba yung tinatawag na hard truth behind the dropshipping dito sa Pilipinas na madalas hindi ito minimension or binabanggit. If you are planning na pasukin ang dropshipping business dito sa Pilipinas, it is important to know some of the ideas like this. Kung interesado kang malaman, panoorin mo lang ng buo ang video na to. Honestly guys, dropshipping here in the Philippines is hard. Not only hard, it is very hard nowadays. Why? So bakit ko nasabi? Number one problem, you are competing against the Chinese. Chinese manufacturers, Chinese suppliers, doon pa lang alanganin ka na. Alam niyo ba mga ma'am sir na napakaraming mga Chinese businessmen, manufacturers or suppliers, Chinese suppliers ang nagre-rent ng mga warehouse dito sa Pilipinas. Hindi na basta-bastang warehouse mga ma'am sir, malalaking mga warehouse. At since may mga warehouse nga sila dito sa Pilipinas, yung resulta niyan mga ma'am sir, ay naibebenta nila yung mga items, yung mga products nila na sobrang mura. Halos hindi na natin kayang makipagkompetensya doon sa mga products ng mga Chinese na yan. So, bibigyan ko kayo ng example or idea. So, for example, itong item na to na military backpack, no? Makikita nyo yung presyo niya, 529 pesos. Sa 529 pesos na yan, meron ng profit dyan yung seller. Kung isipin niyo napakamura niyan, di ba? Pero, may ibang mga nagbebenta niyan na sobrang taas naman ng presyo. Tignan nyo to, same item, parehas na parehas yung item na yan na tinitinda sa AliExpress. Diba? Pero yung presyo guys, tingnan nyo yung presyo ng seller. 2,188.21 pesos. Ang mahal. Wala pa yung shipping fee. Yung shipping fee niya ay nasa 1,336 pesos. Imagine. So guys, isipin niyo yung presyo ay 2,188, no? Na same yung item, and then yung shipping fee na 1,336 pesos. Total capital ng isang product na yan ay 3,524. So kung ikaw yung seller, di ba, paano ka makikipagkompetensya doon sa isang seller na nagbibenta ng the same bag na may ron lang 529 pesos na presyo? Ang hirap, lalo na kung dito pa yan sa Pilipinas. Syempre, ang pipiliin ng mga Pinoy ay yung mas mura. Doon sila bibili. Yan yung number one hard truth when it comes sa dropshipping dito sa Pilipinas na hindi madalas i-mention or binabanggit. But honestly, yan talaga yung nangyayari ngayon. Kaya ibang mga Pinoy, hirap na talaga na makipagkompetensya lalong-lalo na sa mga Chinese suppliers dito sa bansa. So, ang hirap, paano ka magbibigay ng markup sa mga products na ibebenta mo kung yung kakompetensya mo times 2 yung mura ng mga products na binibenta niya? Pangalawang problema or pangalawang hard truth na hindi natin alam at hindi laging minimension. Sa dropshipping ngayon dito sa Pilipinas, alam nyo ba na yung mga Chinese suppliers na yan, mga Chinese manufacturers na yan, ay mayroong arrangement na kay Lazada. Chinese suppliers already have an arrangement with Lazada. So, I know everyone aware at kilala itong online marketplace na to na Lazada. It is owned by Alibaba, mga ma'am sir, and maraming mga Chinese. Yung mga nagpo-post dito, maraming mga Chinese sellers, manufacturers, or suppliers ang mga nagpo-post dito. At bakit? Meron kaagad silang arrangement with the Lazada. So, paano tayo naapektuhan nito? Meron silang tinatawag na special pick-up or drop-off arrangement for shipping. Kaya kung makapansin ninyo, kaya nilang mag-ship ng mga products nila in just 1 to 2 days from China. Kung i-compare mo yung shipping fee ng mga Chinese sellers na yan, napakaliit lang kung i-compare mo sa iba. Itong mga bagay na to kasi guys, ito yung mga information na hindi talaga laging binabanggit online. But honestly, ito talaga yung mga nangyayari in actual. Pangatlo naman mga ma'am sir is, alam nyo ba na dito lang sa Pilipinas talagang nauuso yung tinatawag na COD or cash on delivery. Alam nyo ba na sa ibang bansa or sa ibang mga dropshipping company, so hindi nila ina-allow yung cash on delivery kasi affected nito yung mga sellers. Ano kasing ibang mga dropshipping company na hindi nila ma-i-integrate yung GCash sa kanilang mga platform. Ano yung impact niyan mga ma'am sir?
kung papasukin mo maging isang dropshipping business or maging seller. So yung impact kasi niyan sa atin, since uso kasi dito sa Pilipinas, hindi man uso. So nakagawian yung cash on delivery dahil nga konti pa lang yung may mga credit cards. So ano yung typical na nangyayari and actual? Dahil COD, dahil cash on delivery. Kapag dineliver yung item doon sa address, sometimes nakakancel, nabibiktima yung mga sellers ng mga bogus buyers, mga scammers, o orders na ngayon napakarami, and then pagdating sa address na yon is hindi pala kukunin. So, ang hassle niyan para kay seller, para sa mga nagda-dropshipping. So, ayun lang mga ma'am sir, I hope nakatulong sa inyo at nagustuhan ninyo yung video natin ngayon, lalong-lalo lang sa mga nagbabalak na pasukin or nagpaplano mag-dropshipping business dito sa Pilipinas this year. So, ayan, and if you think na nakatulong, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell sa ibaba para lagi po kayong updated sa mga ganitong video. So, yun lang guys, have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!